Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako that God already prepared our hearts para po sa pagkain ng kanyang napakamakapangyarihan at banal na salita. And I believe that today God will nourish us sa kanya pong salita. The Bible said in Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Dalangin ko nga po ngayong araw na ito na naging healthy ang ating spiritual life dito sa word na ating mapapakinggan at naniniwala po ako na hindi nagkataon na mapapakinggan mo itong word na ito because God wants you to be healthy spiritually. God wants you to be victorious as Christian at naniniwala po ako mga kapatid na malaki ang kinalaman na mapapakinggan mo ngayon para ikaw ay magtagumpay sa buhay na ito. So let's get started. Tayo po ngayon ay nasa third installment ng ating pong series ngayong buwan ng February, Unbreakable. Dito po sa series na ito, natututo po tayo paano tayo nagpapatuloy, paano tayo nagkakaroon ng matatag na relasyon. At ito pong pag-uusapan natin ngayon ay napaka-importanting part ng pagpapatatag ng relasyon, hindi lamang ng romantic love, kundi yung relasyon natin sa ating mahal sa buhay, ng ating pamilya, at maging ng ating spiritual family. But before that, alam niyo po ba, according to Ethnic Food and Beverages Consumer Trend, according sa kanilang report, that 82% of consumers order ethnic flavors and cuisine. According to their report, nearly half of those who eat ethnic food always prefer ethnic fare. Majority po, 82% ng mga consumer, gusto nila ng authentic na pagkain. 82%. At ito pa po ang matindi dito sa conclusion ng report na ito. The study concluded that aiming for authenticity won't just bring in more cash per meal. It will also attract more customers. So kapag authentic ang pagkain, hindi lamang ito nagdadagdag ng kita. Hindi lamang ito nagdadagdag ng pera. Nagdadagdag din ito ng mas marami pang customers. Kasi pwedeng yung 3 tao lang naman ang mahilig dito, mabibigyan kanya ng pera. Pero kung yung 3 yan, na tao na laging bumibili, okay na yon. At least may faithful ka na mamimili. Pero kapag authentic yung kanilang natikman, hindi lamang ito nagdadagdag ng pera, kundi nagdadagdag pa ng mga panibagong customers. Now, anong kinalaman nito sa pag-uusapan natin? Kung gusto ng tao ng authentic food, di mas lalo na yung authentic love. Kung gusto ng tao at iba ang pakiramdam ng tao pagdating sa authentic na food, di lalo na pagdating sa authentic love. According to Dan Millan, sa kanyang libro na Body, Mind, Mastery, we have to go back and repair the foundation of our house in order to be successful at what we do. At isa po sa pundasyon na binabanggit niya dito ay yung authentic na love. Again, we have to go back and repair the foundations of our house in order to be successful at what we do. Kaya maraming mga hindi nagsasucceed kasi hindi nakaranas ng authentic na pagmamahal. Maging isa-isang tahanan na kung saan, lalo na ngayon, wala namang problema sa pag-i-edit, wala namang problema sa paggawa ng script. Ang problema, ang okay sana kung yung inedit mo patama para maging maayos. Kaya lang yung inedit natin, kasi hindi naman yun yung totoo, yun ang masakit. Gumawa tayo ng script na kung saan hindi naman yun ang totoo, yun ang masakit. At ang masakit dito, na i-apply daw yun sa tahanan ng hindi namamalayan ng mga tao.
na i-apply siya sa isang relationship na kung saan pagtikim ng akala niyang pagmamahal, both nung receiver sa kanong giver, hindi na siya talagang masarap. Why? Hindi na siya authentic. Kaya hindi nagsasucceed yung nagbibigay sa kayong binibigyan. So napaka-importante ng authenticity pagdating sa pagkatao mo, sa pagkatao ko, at sa tagumpay natin, ng ating relasyon, ng ating tahanan, at maging sa spiritual family. So paano mo malalaman? Ito ngayon ang matindi. Paano ko ngayon malalaman kung authentic ba yung binibigay kong pagmamahal o yung binibigay sa akin na pagmamahal? Ito yung $1,000,000 questions ngayon dito. Paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo at nagmamahal ka ng totoo? Para nang sa gayon, tama ang maging pundasyon at magre-resulta ito ng isang matagumpay na relasyon at isang matagumpay na buhay at pamumuhay. I want you to open your Bible with me in 1 Peter chapter 1, verse 22. 1 Peter chapter 1, verse 22. At naniniwala ko, ulitin ko, ito yung kinakailangan na ma-repair sa foundation ng isang tahanan, whether spiritual family or yung biological family o ng isang relasyon, para ito ay tumagal at magtagumpay. Dahil sa panahon natin ngayon, ito na ang nawawala. Nakakatikim tayo at minsan pinaparamdam natin at nagbibigay tayo ng peke na pagmamahal. Kaya lang ang tanong, paano ko malalaman kapag fake ito? Siyempre, kinakailangan makita mo yung totoo. At kapag alam mo yung totoo, malalaman mo rin kapag hindi totoo yung naibibigay ko o tinatanggap ko. Kasi ulitin ko, nagre-resulta ang inauthentic na love sa isang weak na relationship, sa isang weak na tahanan, at isang weak na samahan. 1 Peter chapter 1, verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. So Peter was writing to scattered groups who presented the first Christians sa isang pagan na mundo. Makikita natin ito sa 1 Peter chapter 1, verse 1. So ito yung mga scattered groups na napunta sa iba't ibang lugar. Napunta sa isang pagano na mundo, pagano na lugar na kung saan hindi naman kasi yun yung pananampalataya nila. Now, kapag may mga differences na ganito, nagkakaroon ng conflict. At kapag ikaw ay bumalik, pumunta sa isang lugar na hindi naman ganun ang pananampalataya, usually, nagkakaroon ng persecution. Kasi pupunta ka sa isang lugar na kung saan hindi ganun yung pananampalataya nila. So you will be persecuted. Ngayon, ito masakit. Dahil sa suffering na naranasan ng mga first Christians na ito, unang mga mananampalataya, yung suffering na yon ay nagkokos or yung small na irritations na yon na kanilang nararanasan dahil sila ay napipersecute, dahil sila ay nagsasuffer, nag-turn itong suffering na ito into small irritations na kung saan nagtitrigger ito ng conflict at friction sa mga mananampalataya. Parang ganito, madalas kapag may problema sa isang tahanan, may problema na nga eh. Halimbawa, galing ng labas, external yung pinanggalingan, yung source ng problem sa isang family. Kapag may pasok pag tinamaan ng problema, externally ang isang family, mamaya makikita mo, sila nag-aaway na rin. Yung
inaway ka na, may pagsubok na kayong nararanasan, makikita mo mamaya yan, nagkukos din siya ng conflict. Mamaya, kayo ng dalawa magkaaway. Mamaya, 3 na kayo. Mamaya, 4 na kayo magkaaway. Ito yung nangyari sa kanila. Paano ka magtatagumpay? May pagsubok ka ng, tinatamaan ka na ng pagsubok. Tapos mamaya dyan, kayo-kayo, nagkakagulo pa. Paano kayo mananalo ngayon? Paano nyo mapagtatagumpayan yung atake kung kayo-kayo mismo nag-aatakihan? Hindi nyo na mapapanalo ang laban. So lalong nagiging weak ngayon. Yung isang tahanan, yung isang relasyon. Ito yung dahilan kung bakit sumulat si Apostle Peter. Again, isa sa mga primary na kapamaraanan para na i-interpret natin ang salita ng Panginoon is you have to distinguish the literary genre ng binabasa mo. And this is a letter. Apostle ito. Or epistle ito. Kaya nga, kapag nagbabasa ng letter, it's either may praise or may problem. It's either correction or commendation. So dito sa part na ito, may gustong i-correct si Apostle Peter sa kanila, kaya siya sumulat. Dahil may problema na kung saan pwedeng magwasak o sinisimulan ng wasakin ang kanilang pamilya. Kaya ito ngayon, ang nais na ni Apostle Peter at sinasabi niya dito sa letter na ito, yung new birth na yan, yung pagiging born again na yan, nagdidemand din yan ng new love sa bawat isa sa inyo. New birth ka, kaya wala kang fresh na pagmamahal sa kasama mo. Hindi pwede yon. Napaka-importante ng authentic na pagmamahal sa bawat isa para magpatuloy kayo at maging matagumpay kayo sa inyong spiritual journey. So join me in our message today entitled Authentic Love. Authentic love. Let's look at the unmistakable signs of true love. Paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? Para nang sa gayon, at least alam mo na tama ang ginagawa mo at kapag tayo ay gumagawa na ng mali, nagbibigay tayo o tumatanggap tayo ng hindi maganda, alam din natin kung napepeke ka o hindi. O alam din natin kung fake ba yung naibibigay mo o hindi. Para nang sa gayon, hindi tayo madala sa pagkawasak at hindi tayo madala sa, alam mo yung pagkasira ng isang relasyon sa atin man tahanan o anumang relationship. Number 1, paano mo ba malalaman kung nagmamahal ka ng totoo o minamahal ka ng totoo? Ano ba yung mga unmistakable signs ng isang true love o authentic na pagmamahal? Number 1, verse 22 lang, tayo. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. So number 1 na sign, kung authentic ba ito na pagmamahal, number 1, authentic love is sincere. Authentic love is sincere. Ngayon, sinabi niya dito, now that you have purified yourself by obeying the truth so that you have sincere love for each other. Paano mo ngayon malalaman kapag may sincerity? First, it is real. Kaya nga yung Greek word na ginamit dito is anupokritos. Itong anupokritos na ito, ibig sabihin nito, real, without hypocrisy. So hindi mo kinakailangan na maging actor or actress dito. Kasi pag sinabing hypocrite, nagmaskara. Yung hindi naman ikaw pinoportray mo. Kasi nga, syempre, walang problema yun sa totoong actress saka actor. Minsan nga, naiinis ka sa isang kontrabida sa pelikula, pero sa totoong buhay, napakabait niya pala. Kasi magaling siyang actor, yun yung pinoportray niya. Kaya lang sa isang relasyon, mahirap to. Hindi siya pwede. Nakuha po natin yon. Christian ka tapos ganito yung papakita mo, hindi pwede siya. Hindi kayo magtatagumpay. Kinakailangan ng real love dito. Sincere means real without hypocrisy. Therefore, don't fake it.
Hindi mo kinakailangan pikein. Don't fake it till you make it pagdating sa pagmamahal. Para maipakita mo yung totoong pagmamahal, hindi mo kinakailangan i-fake yan hanggang maging totoo. Kasi ang fake, hindi magiging totoo yan. Kailangan baguhin mo at gawin mo yung totoo para maipadama mo at mapakita mo yung totoo. Don't fake it till you make it. Kasi ang kasinungalingan, hindi mo pwedeng gawing tama yan. Ang fake, hindi mo kinakailangan, hindi magiging totoo yan. Ang gagawin mo lang, baguhin mo yun, kuhain mo yung totoo, at yun ang i-apply mo. So are you faking love in any of your relationships? So napaka-importante na totoo yung ginagawa natin. It is real. Hindi ka naglalagay ng maskara para nang sa gayon, wala kang tinatago. Ang hirap magtago, wala kang kapayapaan, maniwala ka. Wala kang kapayapaan. Una, ang dami natin itinatago sa tao. Pangalawa, alam naman natin wala tayong may tatago sa Panginoon. At kapag dumating yung panahon na hindi ka handa at natuklasan yan, mawawasak ka. Minsan nga, kahit hindi matuklasan, nawawasak na yung pagkatao mo eh. Nawawasak na yung sarili mo. So, winawasak mo lang yung sarili mo every time na pinipeke mo ang isang bagay. So, ang authentic love, it is sincere. Why? Because it's real. Pangalawa, it's relational. Why? Pansinin niyo po ito. Kaya sinabi, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love. Kaya nga sinabi sa ESV, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Sa dynamic translation, sa mga paraphrase na translation, hindi na binanggit yung word na brotherly love. Kaya lang, para sa akin kasi, napaka-importanting ilabas yun. Why? Although naiintindihan natin sa paraphrase yun, pero napaka-importante nito. Why? Because sincere love is relational. Kasi yung ginamit dito na Greek ay Philadelphia. Ibig sabihin nito, brotherly love. Love for the Christian brotherhood or spiritual family. Kaya dito natin nakuha yung word na Philadelphia. Kaya nga sa Greek ay one word lang ito. Itong sincere, yung brotherly love na ito sa Greek, hindi brotherly love yan. Philadelphia lang yan. One word lang siya. Ibig sabihin yan, spiritual family, love of the Christian brotherhood. So the term describes the loving affection of a family bond. Of a family bond. Kaya nga, yung translation dito ay brotherly love. But it should be translated as brother love. Brother dash love. Bakit? Malaking pinagkaiba niya. Because it is not that we should love as though we were brothers. Hindi tayo magmamahalan kasi para tayong magkakapatid. Hindi ganun, yung mali yun. Ang sinasabi ni Apostle Peter dito, nagmamahalan tayo kasi magkakapatid tayo. So don't treat your spiritual brother or your spiritual sister na parang kapatid. Mali agad yung konsepto. Itrato mo siya na kapatid talaga. Malaki ang pinagkaiba niya. Kaya nga, ang sincere na love, it is relational. Kaya nga, physical birth make us brothers and sisters by blood. But spiritual birth make us brothers and sisters by grace. Relational. Paano mo malalaman kung sincere? Ito, di ba? Sinabi natin that authentic love is sincere. It is real. Second, it is relational. Therefore, sincere love connects. May connection. Hindi pwedeng sincere yung love ninyo tapos wala kang time sa kanya. Tapos wala kayong connection. Hindi, nakakaintindihan naman na kami, pero hindi naman kayo nag-uusap. Wala naman kayong koneksyon. Minsan judgment lang yung mangyayari. Akala mo, mahal mo, sa totoo, hindi naman pala. Sinasabi ng bibig mo na naiintindihan mo, pero sinasabi mo lang yan, pero hindi mo naman talaga siya kilala. Kaya napaka-importante ng koneksyon. Malalaman mong sincere ito. Kapag siya ay real, at the same time, relational.
Because sincere love connects. Gagawa ka ng paraan para nang sa gayon, kayo ay magkaroon ng koneksyon. Mahirap magkaintindihan ang mga tao na kung saan walang fellowship. Kaya napansin nyo, kaya nag-grow ang mga sinaunang mga mananampalataya kasi madalas yung kanilang fellowship. Sheep ka tapos kasama mo goat lagi. Hindi talaga kayo magkakaintindihan nun. O hindi kayo magkakaamuyan nun, hindi mo makikilala. Napansin mo, yung mga taong mahal mo, halos buntot ka ng buntot. Hindi mo ini-stalk, gagawa ka ng paraan para makasama. Kasi sincere yung love mo, kaya gusto mo talaga siyang mahalin. Napansin mo sa totoong buhay, malalaman mo yung sincerity. Gusto mo talagang kumunik eh. Ganon din sa pagdating sa pagmamahal. Malalaman mong authentic yan kapag pinipili mo na magkaroon kayo ng koneksyon. Napaka-importante niyan sa isang pamilya. Peke na, yun na ibibigay natin kapag walang koneksyon. Walang discipleship pag walang relationship. Ulitin ko, there's no such thing as discipleship without relationship. So kinakailangan gagawa ng paraan. Hindi pwedeng puro dahilan. So paano malalaman kung minamahal ka ng totoo at nagmamahal ka ng totoo? It is sincere. Why? Hindi mo kinakailangan ng hypocrisy. Yes, importante yung professionalism na tinatawag. But hindi mo kinakailangan. Iba yung professionalism sa pag-fake. Magkaiba siya. Na hindi ka naman talaga ganito. Na hindi naman talaga totoo. At makikita natin, mamaya, kapag malalaman natin na, alam mo, pinipeke ko lang talaga ito eh. Kasi ang hangad ko sa kanya, hindi ko naman talaga siya mahal eh. Kasi may gusto lang akong makuha sa kanya eh. Napansin natin yon. So, paano magsasucceed yung gano'n na pagmamahal? Hindi siya magsasucceed. Kaya mamaya, sa dulong-dulo, mauunawaan natin yon. Lalong lilitaw yung totoo. At mapapalit, madali lang naman mapalitaw yung totoo, maniwala ka. Lalo na totoo ka naman. Totoong mananampalataya naman. Totoo naman na may relasyon. May kasinungalingan lang na nangyayari. O kaya siguro may kasalanan na nangyayari, kaya may pilit na pinagtatakpan. Kung hindi mo na sana pinatatagal, at hindi na natin pinaiiral ang pride, hindi mo na kailangan magtakip. Hindi mo na kinakailangan i-fake iyon. Nakuha po natin, ask God for forgiveness. So ask for forgiveness. Para nang sa gayon, tandaan natin, di ba? Sinasabi ko nga, ang kasalanan lagi naghihiwalay yan. Sin means separation. Death means separation. Isi-separate lagi tayo ng sin. Kaya importante yung repentance, paghingi ng tawad, pagpapaayos sa sarili, para nang sa gayon, nagkakaroon ulit ng koneksyon. Kasi walang sincere, hindi totoo kapag walang koneksyon. Hindi pwede maging totoo siya. So, sincere love is real and relational. Okay, ito yung sinasabi sa kanila ni Apostle Paul. Make it sincere. Number 2, sabi dito, having purified your souls by your obedience to the truth, for in sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Number 2, authentic love is earnest. First, authentic love is sincere. Second, authentic love is earnest. Para magtagumpay kayo sa inyong pamilya, sa inyong tahanan. Stop faking it. Make it sincere. Second, ito yung sinasabi ni Apostle Peter, make it earnest. Kaya sinabi dito, hindi lang love one another eh. Love one another earnestly. Yung ginamit dito is the Greek word ektenos. It means, yung ektenos dito, yung earnestly na ginamit dito, it means to stretch out. It describes strenuous physical or mental effort. So it involves hard work. It involves effort. Now, yung stretch out na binabanggit niya dito, first, it involves physical effort. Ibig sabihin, kapag authentic yung pagmamahal, meron itong physical effort. Ibig sabihin, may pagkilos.
at pagod. Effort eh. To stretch out. Strenuous physical or mental effort. First, it involves physical effort. Tandaan natin, ang tunay na pagmamahal, pakinggan mo maigi ito, nakakapagod. Ano ba yan? Napapagod na ako. Baka kasi nagmamahal ka. Kasi hindi lahat na nakakapagod, hindi totoo. Meron namang nakakapagod kasi totoo. Yung ginagawa mo. Kaya hindi lahat napapagod. Kapag napapagod ka, hindi porket napapagod ka, hindi ka na tunay na nagmamahal. In fact, maraming nagmamahal ng totoo na napapagod. Why you work hard for your family? Bakit ka nagtatrabaho para sa pamilya mo? Bakit ka nag-i-effort para sa isang taong mahal mo? Kasi mahal mo talaga ng totoo. Napansin natin yon. Kaya kahit maaga ka nagigising, kaya minsan kahit na may sakit ka, kaya minsan kahit hindi ka naman sanay dito, pinipilit mong gawin iyon, kasi nga, totoo yung pagmamahal mo eh. Madali lang naman mag-excuse eh. Kapag hindi mo totoong mahal eh, madaling mag-excuse, madaling iwanan. Kaya nga sa Bible, importante sa mga shepherd, sinasabi doon, hindi hireling eh. Kasi kapag hireling ang isang pastor, madali niyang iwanan ang tupa kapag may mga wolves na pumasok dyan. Bakit? Hindi ko naman mahal yan tupang yan. Mahal ko yung sarili ko. Mahal ko kasi may kikitain ako dito. Pero kapag buhay ko na nakataya dito, hindi ako mahal na magsakripisyo. Iwanan ko yung mga yan. It involves physical effort. Kapag mahal mo, handa ka mag-effort physically. Kapag mahal mo, handa ka mapagod. Kaya sa mga shout-out sa mga taong napapagod para sa kanilang family. Sa mga taong nag-i-stretch ng kanilang pagmamahal. Sa mga taong nag-i-stretch ng kanilang buhay. Sa mga taong nai-stress. Kababudget, nai-stress sa hirap ng trabaho. Baka kasi authentic. Why? Because authentic love is earnest. It involves physical effort. Kailan dito nagtatapos? It also involves mental effort. To stretch out. Ang ini-stretch pala, hindi lang yung katawan. Ang ini-stretch din, pagdating sa authentic na pagmamahal, yung isip. Because true love is thoughtful. Ibig sabihin, pinag-iisipan mo kung paano ka makakatulong, kung paano ka makakapagpasaya. Paano mo matutulungan yung tao, paano mo mapapasaya yung tao, paano mo mapapatatag yung tao. Pinag-iisipan. Because true love is thoughtful. Kaya nga, importante na kayo ay nagpaplano sa isa't isa. Kaya nga sasabihin, anong plano mo? Kaya mahirap, baka ba ikipagrelasyon sa taong walang plano? Minsan nga, of course, importante yung pagmamahal pagdating sa relationship. Pero importante rin tanungin mo, anong plano mo? Kapag walang plano yan, wala mo na, baka emosyon yun. Tatanungin mo, saan mo ako dadalhin? Saan mo dadalhin ang pamilya natin, ang relationship natin? Pag walang direksyon yan, wag muna. Makadalhin ka kung saan-saan yan. Makadalhin ka sa impyerno yan. Makadalhin ka sa kapahamakan yan. Siya nga, hindi niya alam kung saan siya pupunta, tapos sasama ka pa sa kanya. Nakita mo yun? Tao nga yan, hindi niya alam kung saan siya pupunta, sasama ka pa sa kanya. Mahirap, hindi, sama ka ng sama sa isang tao na hindi naman alam kung saan pupunta. Diligaw kayong dalawa. Kaya nga pagdating sa pagmamahal, kung mahal mo talaga yung taong yan, magplano ka. Because if you fail to plan, you plan to fail. Kung ready ka talaga maipag-relationship, magplano ka. Planuhin mo yung finances mo, planuhin mo yung buhay mo, hindi pasok ka ng pasok sa isang bagay. Kasi ang tunay na pagmamahal, earnest yan. Hindi lang nag-i-involve yan ng physical effort. Nag-i-involve din yan ng mental effort. Kapag mahal mo ang isang tao, pagplanuhan mo. Pinag-iisipan siya. Why? Because earnest love goes beyond superficial acts. Earnest love goes beyond sentimental feelings. Earnest love goes beyond social companionship. Hindi lang ito tropa, kapag may problema,
eto, tropa-tropa lang tayo. Hindi. Kasi pwede kayong magtropa, pero hindi naman talaga kayo nagmamahalan ng totoo. Madaling iwan, madaling sirain, kasi hindi totoo. True love is to do whatever is necessary to meet needs. It involves physical effort and mental effort. Ibig sabihin, need meeting ang nature ng authentic love. Litin ko, ang nature ng tunay na pagmamahal, ito ay need meeting. Ibig sabihin, may pangangailangan na napupunan. Kasi pinagpaplanuhan mo, nag-e-exert ka ng effort, may pangangailangan na napupunan. It's either kailangan niya ng time, o ng treasure, o ng effort. Napansin mo, o ng time, treasure, o ng talent. Napansin mo kapag totoong mahal mo, bibigyan mo ng time. Or minsan naman, ang kailangan niya, talagang financial support o material support. Bakit mo ginagawa yan para sa pamilya mo? Minsan, kakainin mo na lang, ibibigay mo siya. Ibibigay mo pa. Kasi kasama yan sa earnest na love eh. O kaya naman minsan, yung talento mo, gagamitin mo para makatulong ka dun sa taong mahal mo. Authentic love is earnest. It involves physical effort and mental effort. Kapag mahal mo, pagpapaguran mo. Kapag mahal mo, pagpaplanuhan mo. So paano malalaman? Kung minamahal ka ng totoo at nagmamahal ka ng totoo, it is earnest. May physical effort at mental effort. Hindi ito, it's not about perfection. May mga taong hindi naman laging perfect niya yon. Pero lilitaw at lilitaw ang isang katotohanan. Minsan sa isang ginto, hindi mo kinakailangan makita na buong-buo na ginto yon. Minsan may konting makikita ka na magkikinang dun eh. Minsan may makikita kang isang parte na makikita mo ay ginto talaga ito. Minsan madalas hindi talaga siya perfect, pero ang totoo, laging makikita. Why? Because all genuine will be tested. May lilitaw na katotohanan kapag totoo ang ating ginagawa. Authentic love is earnest. Last, but definitely not the least. Sabi dito, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly. Ito na ngayon. Hindi lang doon natatapos eh. Love one another earnestly from a pure heart. From a pure heart. Pangatlo, authentic love is pure. Authentic love is pure. Because the love we show with our hands and with our mind should also flow from our heart. Yung pinapakita natin na pagmamahal, na iniisip natin at ginagawa natin, dapat nagfo-flow ito sa ating puso. What does it mean? That authentic love is pure. First, authentic love is not for impurity. Malalaman natin na pure yan because it is not for impurity. In other words, love is not for impurity. Ibig sabihin, no unnecessary motive. No hidden interest. Hindi magtatagumpay ang isang pagmamahal kasi may unnecessary motive. Kaya ako kumokonek sa kanya. Kasi para makabenta ako. May unnecessary motive. Okay lang kapag ang motive mo talaga makabenta sa kanya. Pero hindi mo naman talaga siya tunay na mahal. Okay? Yun ang connection ninyo. Pero kapag gusto mo talaga siyang mahalin, hindi pwedeng may unnecessary motive. Hindi pwedeng may hidden interest. Kasi nagagandahan ka lang sa kanya, pero hindi mo pala tunay na mahal. Tapos kapag napangitan ka na sa kanya, hanap ka na ulit ng iba. Napansin natin, authentic love is not for impurity. Hindi magtatagumpay ang isang relasyon na may hidden interest. Hindi magtatagumpay ang isang relasyon na may unnecessary motive. Mawawasak at mawawasak din yan. Maniwala kayo. Authentic love is not for impurity. Hindi nakadesign ang tunay na pagmamahal na haluan ng impurity. Kaya pag mahal mo ang isang tao, wag mong dalhin sa lugar na kung saan dudumi siya at masisira siya. Kasi ang tunay na pagmamahal, iiwas ka niyan sa kasamaan. Iiwas ka niyan sa mga bagay na sisira sa inyo o sisira sa kanya. Yun ang tunay na pagmamahal. Kaya wag kang natutuwa sa mga taong kunyari na iintindihan ka pero hinahayaan ka lang na lumublob
sa putikan at masira ang buhay mo. Because authentic love is not for impurity. May mga tao dati na naiinis ako kasi parang ang OA nila. Isang hit-hit lang naman OA mo naman. Mumura lang naman Expression lang naman yan Kung makakorek ka, kala mo perfect ka. Pero sa totoo, yung tao pala nagmamahal. Ayaw niya masira ako. Ayaw niya masira yung testimony ko. Ayaw niyang masira yung pagkatao ko. At ayaw niya na maging habit ko yung bagay na yon. Kaya umpisa pa lang, kinokorek niya na ako. Authentic love is not for impurity. Tunay na nagmamahal yung taong yon. Pangalawa, authentic love has, listen to this, immunity. Ang authentic love ay hindi ito pang impurity. Ang authentic love may immunity. Anong ibig sabihin nito? Ang true love ay mayroong ability to resist impurity. Yun yung sinabi kong immunity. From a pure heart, kapag totoo yung pag-ibig na yan, may kapangyarihan yan na i-resist yung mga bagay na makasisira at makadudumi. May kakayahan, may immunity pala. Kasi totoo siya Lilitaw at lilitaw yung totoo, may kapangyarihan na maniwala ka. Makapangyarihan ang tunay na pag-ibig. Kayang banggain yan ang kasalanan. Kayang banggain yan ang karumihan. Kaya kang ilayo niyan sa mga bagay na sisira sa'yo. Kasi pure yan. May nagsabi nga sa akin, paano mo malalaman kapag pure yung honey? Yung iba hindi nilalanggam May kakayahan na hindi siya langgamin. Yung mga pure, may kakayahan na, alam mo yun, i-resist yung mga impure na bagay. Kasi nga, authentic. Authentic love is not for impurity. Authentic love has immunity. Kaya kapag ikaw ay may tunay ka ng pagmamahal, kaya mong i-resist ang atake ng kalaban. Kaya mong i-resist yung sisira sa inyo at yung sisira sa iyo kasi may pure love ka. Kaya nga ang hugot ng pagpaplano mo sa Kanya, ang hugot ng sincerity ng pagmamahal mo from a pure heart. Because authentic love is pure. Kaya nga, having purified your souls by the obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly. Paano? From a pure heart. From a pure heart. So this kind of authentic love is not easy. It is impossible. Bakit? If the heart is not pure. Mahihirapan kang gawin. Napansin mo, mahihirapan ka mag-effort physically. Mahihirapan ka mag-effort financially, or mentally, or socially. Mahihirapan ka na kumonek kapag hindi pure yung pagmamahal. Napansin mo kapag pure, kinakaya mo. Kasi nga, it's not for impurity, and it has immunity. So, paano malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? It is pure. May purity. May purity. So, ito yung sinasabi ni Apostle Peter dito, na winawasak na nga kayo ng mundo, ng mga kalaban ng pananampalataya, nagwawasakan pa kayo sa isa't isa. Ngayong kayo'y mga mananampalataya na, yung new birth, nagdidemand yan ng new love. Kaya lang dapat yung pagmamahal na yon, first, it must be sincere. Kasi dapat totoo yung pagmamahalan ninyo, it must be sincere, it's real and relational. Kasi baka Christian kayo, tapos madalas mong kasama mga goat, although natural yan minsan, pero wala kayong time sa isa't isa. Paano kayo tatatag? Paano kayo magpapalakasan? Hindi ka gumagawa ng paraan para kumunik. Pangalawa, authentic love is earnest. Lagyan mo naman ng effort. Physically, and even mentally, pagplanuhan mo, pagmahal mo, pinagpaplanuhan mo, at pinagpapaguran mo. Ano ba yan? Fellowship na naman. Nakuha natin, hindi mo ba nakita na importante yun? Ano ba yan? Prayer na naman. Ha? Hindi mo ba nakikita na yan yung parang hangin ng buhay mo na kapag hindi ka nanalangin, hindi ka na makakahinga. Hindi mo ba nalaman na napaka-importante ng assembly na yan, yung pagtatagpo-tagpo, kasi dyan kayo nag-aapo yan. Hindi pwedeng
Hindi pwedeng Christian ka na mag-isa ka. Ibig sabihin nun, hindi pwedeng Christian ka na hindi ka nakiki-assemble kasi create ng Panginoon ng church for a special reason, for an important reason. Kasi gusto ng Panginoon maging matatag tayo. Authentic love is earnest. It involves physical effort and it involves mental effort. Ulitin ko, kapag mahal mo, nag-i-effort ka physically at pagpaplanuhan mo, pag-iisipan mo kung ano yung hindi makakatulong at ano yung makakatulong. Thirdly, authentic love is pure. It's not for impurity. And it has immunity. Ganon makapangyarihan ang pagmamahal. Now, as I end this, hindi ko po alam sa inyo, pero kapag binabasa ko ang 1 Peter, chapter 1, verse 22, I think, lalo na nung una kong pinag-aralan nito, it is impossible. Minsan kapag binabasa ko to, do I even have the right to preach this? Lalo na nung una ko naka-encounter ito, ano ba, love, para naman ang hirap naman nito. Sincere, earnest, tapos pure. Tapos ipipreach ko, do I even have the right to preach this? Lalo na sa akin personally. Why? Bakit ako may ganitong tanong? Do I even have the right to preach this? Kasi tandaan natin, the Word of God is pure. The Word of God is like, it is a double-edged sword, piercing the dividing, alam mo yon, joint. Yung, alam mo yon, yung tumatarak siya, tumatama siya sa pinakaibuturan ng ating puso. May kakayahan mag-convict ang Word of God. Ang Word of God ay hindi lang, it's not like an hammer. Hindi lang siya katulad ng isang martilyo na kung saan bumabasag ng mga mali sa ating buhay. The Word of God is also like a mirror. Pinapakita nito ang ating sarili. Pinapakita nito yung kamalian natin, yung kakulangan natin, para maitama natin ito. Kaya nga every time binabasa ko to, do I even have the right to preach this? Why? If you were to scan my life, you would quickly discover that it is hard to impossible for me to love sincerely, earnestly, and purely. Imposibleng gawin ko ito. Maniwala kayo. Because sa mga nangyari sa buhay ko. I will explain it later. Buti na lang, may napaka-importanting statement na nauna na kung saan magbibigay ng pag-asa sa atin. Buti na lang, kinumpleto ko yung pagbabasa niya. Kasi yun ang magbibigay ng pag-asa sa atin, lalo na sa ating mga hirap o mukhang imposibleng magmahal ng totoo. Ano yung nakalagay doon? Verse 22. Now, you can have real love for everyone because your souls have been cleansed from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. Napaka game changer nung unang statement dito ni Apostle Peter. Ulitin ko ha. Now you can have real love. Now you can have real love. Hindi peke, real love for everyone because your souls have been cleansed from the selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. You see? You will never get your ability to love truly kung sa sarili mo lang ito huhugutin. O kung sa ibang tao mo lang huhugutin ito. Bakit? Time will come, bibigay ka rin at bibigay lang din siya. When God calls us to love one another authentically, ang ginagawa ng Diyos, He always loves us first. Pag nag-utos si Lord na mahalin mo, hindi niya basta-bastang iuutos yun na hindi niya muna ginawa sa'yo. Nawa natin yun. Kaya importante yung unang statement. Because your souls have been cleansed from selfishness and hatred. Hindi no, selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. Why?
Hindi mo kakayaning magmahal ng tama. Hindi ka maigi. Hindi mo kakayaning magmahal ng tama kung hindi ka muna tumanggap ng totoong pag-ibig mula kay Lord. Mahihirapan ka lang. Why? Authentic love must be imputed before it can be imparted. Litin ko Authentic love must be imputed before it can be imparted. Dapat maibigay muna sa iyo yung totoo para maibigay mo yung totoo. Because it's really hard to impart something that is not a part of you. Mahihirapan ka na ibigay ang isang totoo, ang isang bagay na hindi naman parte ng buhay mo. Mahihirapan ka. Imposible talaga siya. Kaya lang nagiging posible siya kasi may binigay muna sa'yo si Lord. Kaya yung sinabi ko kanina, kung iskan nyo yung buhay ko, napakahirap at imposibleng gawin kong magmahal authentically. Why? I came from a dysfunctional and broken family. Full of hatred. O anong bibigay ko? Bubulahin ko lang yung mga tao, maniwala kayo. Kasi wala naman totoo. Eventually, lilitaw at lilitaw. Yung naranasan ko. Because I came from a dysfunctional na family, hindi wasak yan. Hindi naman hiwalay-hiwalay yan Kaya lang, nagwawasakan sa loob. Ibig sabihin, hindi nagpa-function yung nanay ng tama, hindi nagpa-function yung tatay ng tama, hindi nagpa-function yung anak ng tama. Labo-labo, pero magkakasama. Ang matindi, hindi lang ako galing doon. Galing din ako, dysfunctional na, papunta pa ng broken. Paano ako ngayon magbibigay ng tama? Kaya imposible sa akin na i-apply yun. Kaya lang, buti na lang, nakaranas tayo ng tunay na pagmamahal kay Lord. Kaya yung mukhang imposible na gawin ko, ay nagagawa ko, hindi dahil sa meron ako dati, kundi dahil sa may bagong ibinigay sa akin si Lord na pagmamahal at may huhugutan ako ng totoo kasi totoo naman na minahal tayo ni Lord. Kaya kaya natin magpatawad, kaya natin magmahal ng totoo. Torquato Tasso once said, isang Italian na poet, sabi niya, true love cannot be found where it does not exist, nor can it be denied where it does. True love, hindi mo matatagpuan yan sa lugar na kung saan di naman siya nag-i-exist. Pero hindi mo rin siya madi-deny. Kahit na anong denial mo, lilitaw ang tunay na pagmamahal kapag nag-i-exist siya. So kaya mo kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoong Kristo. It is impossible kung wala. Pero posible kung meron. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So Jesus loves you unconditionally and Jesus loves you sacrificially. Ngayon sabihin mo, kung may ibibigay ka o wala, meron. Kasi nung makasalanan ka, doon ka lalong minahal ng ating Panginoon. Kaya kaya mo dahil mahal ka ng ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon sa mga tao na kung saan nahihirapan, sa mga tao na kung saan gustong magkaroon ng authentic na pagmamahal. If you really want na matunaw yung inauthentic, yung hate, na bagay sa puso mo, galit, puot. Ang hugot natin, pain na lang. Kasi sinaktan tayo Ang hugot natin, sa ginagawa natin dahil galit tayo. Kasi minsan tayo nilait-lait, o nahirapan tayo, o ginulo tayo, o winasak tayo. Hindi magandang hugot. Eventually, mararamdaman yan, ultimo, ng mga taong mahal natin. Pag mali ang hugot natin, akala natin na ibibigay lang natin yan sa mga taong hindi mabubuti. Pero mapapansin natin, o minsan, madalas, hindi na natin napapansin
na pati pala sa mga taong mahal natin, nagagawa na rin natin yun at napapadaman na natin. Kung among you here right now, sinasabi mo, Lord, I want this kind of love. Gusto ko po, Panginoon, maranasan yun. Kapatid, God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kahit na tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ganyan niya tayo kamahal. Para nang sa gayon, kaya nating magmahal ng tama. Kaya nating mag-umpisa. If you really want to receive this kind of love right now, na sinasabi mo, Lord, galing ako sa painful na situation, maybe kahapon, nakaraang araw, kanina, Lord, nawasak yung puso ko. Nakaranas ako ng hindi maganda, Panginoon. Lord, ayaw ko po ito, Panginoon, maging lason sa buhay ko. At ayaw ko ito, Panginoon, na maging lason sa buhay ng ibang tao, Lord. Lord, I pray for your love. Maranasan ko ito, Panginoon. At nang sa gayon, maiparanas ko rin ito sa iba. If you really want to receive this kind of love, mananalangin tayo ngayong oras na ito, kapatid. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan na nagmumula sa iyong puso, ganyan kakamahal ng Panginoon. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Alam ni Lord ang past mo. Alam ni Lord ang ngayon mo. Pero matindi dito, minahal ka ni Lord. Sa kabila ng pangit na past mo, sa kabila, kapatid, na pangit na present natin. Bakit? Kasi kailangan mo yun. Kailangan mo yung totoong pagmamahal na yun. Kasi may i-apply mo rin naman pabalik sa Kanya yun. At may i-apply mo yun sa mga taong nakapaligid sa iyo. Father, in the name of Jesus, I pray that you heal every heart right now. I pray, God, sa mga puso na nawasak, sa mga buhay na nadubihan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray, God, that you mend this broken heart right now. I pray, God, that you purify this motive, that you purify this heart right now. Lord, ayaw po namin makapagbigay ng basura, ayaw po namin makapagbigay ng lason sa ibang tao, at ayaw din namin lasunin yung sarili namin sa mga peking bagay, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ihil mo po ang puso ito. Ihil mo po ang buhay namin. Na minsan, Lord, nagre-resulta ng karamdaman, nagre-resulta ng strife, nagre-resulta ng galit, nagre-resulta ng pagkawasak. God, I pray that you rebuild us. I pray, God, that you restore our hearts. I pray, God, that you restore every relationship. In the name of Jesus, I pray that you bless this relationship right now. Panginoon, na meron ng kapatid na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung mga pinapahalagahan niya, Panginoon. Yung mga mahal niya na hindi niya alam na wawasak na niya o nawawasak na siya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray for healing. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. Kausapin mo personally ang Panginoon. Alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. Ano yung gusto mong gumaling? Alam mo, kapatid, kung ano yung gusto mo. Alam mo, kapatid, kung ano yung gusto mong maayos. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito, be authentic. Just come to Jesus just as you are right now. Yes, Lord. We're not deserving, God. But salamat, Panginoon. Dahil binigyan mo kami ng totoo, Panginoon, na pagmamahal. Receive the love of God right now. Huwag kang bigay ng bigay na galing lang sa sarili mo at sa mundo. Just ask God right now.
to restore you, to purify your heart. Hingi mo ng tawad kung nakawasak ka ng buhay ng ibang tao. Hingi mo ng tawad, kapatid, kung nakawasak ka ng pagkatao ng iba. Balik ka kay Lord. Muli mong ayusin yung buhay mo, kapatid, at relasyon mo sa Kanya. Sige, kung hirap ka sa iba, umpisa mo kay Lord. Para maging tama muna. Kung nahihirapan ka, kapatid, nagawin muna ito sa iba. Tama, mahirapan ka talaga. Umpisahan mo muna kay Lord. Para nang sa gayon, ma-purify muna ang motive. Ma-purify yung heart. Mag-umpisa ka kay Lord. Because everything begins and ends with God. Hindi ka makakapagbigay ng totoo hanggat hindi mo naramdaman yung totoo yan. It's really hard to impart something that is not apart from you. It must be imputed before it can be imparted. Lord, shower your love, Lord, sa bawat isa. Sa mga taong na puno ng galit ng buot, sa mga taong na puno ng kasinungalingan. I pray, God, that you saturate us with your love. Envelop us with your love right now. Ipadama mo, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Fill this heart right now. Purify this heart right now. Build this relationship, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your refiner's fire ignite us once again. In the name of Jesus. Refine us, Lord. Refine us. Oh God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa buhay kong ito, manunumalik sa iyo, natagpuan ko ang pag-ibig. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil nung panahon na naliligaw kami, doon pa namin natagpuan, Panginoon, yung tunay na pagmamahal mo. Nung panahon na wasak kami, Panginoon, nung panahon na gulong-gulo kami, na akala namin papunta na kami sa kawalan, doon ka pa namin natagpuan. In fact, Lord, doon mo kami natagpuan. Thank you, God. Kasi ikaw yung una naman talaga nag-initiate. Ikaw yung nagplano, Lord. You initiated first, God. You came to seek and to save the lost. That's why right now, God, we're seeking you. We're asking, God, for your healing, for your love. Salamat po, Panginoon, dahil may binuo kang puso ngayong araw na ito. Salamat dahil may kakayahan kaming magbigay ng tama kasi itinama mo muna kami, Panginoon. Thank you, Lord. Anumang kasinungalingan na ibinibigay sa amin ng demonyo na hindi namin kaya, ay nire-renounce namin ngayon, Panginoon. Sa bawat kabataan, sa bawat magulang, Panginoon, sa bawat relasyon, Lord, na tinatatad ng kasinungalingan, ng kaaway, na hindi niya kaya, Lord, right now, kaya namin. Kasi binigyan mo na kami, Panginoon, ng totoo. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin ang lahat ng ating napakinggan. Maniwala ka, hindi ibinigay sa iyo yan ng Panginoon ng wala lang. Ibinigay niya sa iyo yan kasi magkakaroon ka ng matinding testimony. And that testimony will unlock someone else's prison. Yung pagmamahal na yan ay makakatulong sa iba para sila din ay makapagsimula at makapagmahal ng totoo. Wasak na ang mundong ito. Winawasak na ang mundong ito. Tayo ang gagamitin ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya. God bless you for you to become a blessing. Hindi ka curse. Ikaw ay pagpapala. You're not, kapatid, a liability. Ikaw ay asset sa kingdom ni Lord. At ikaw ay asset sa family nyo at sa relasyon nyo. Right now, people of God, I want you to receive these blessings, which God promised in Numbers chapter 6. Every time i-declare ito, kapatid, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I see. May the Lord be kind and gracious to you. I see.
May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings right now in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Praise the Lord. God loves you so much. Pinagpala ka ng Panginoon, ipasa mo sa iba ngayong linggong ito. See you next week. La, la, la.